Magandang umaga ulit sa inyong lahat, mga kabrigadang Pinoy Survivor. Thank you sa inyong lahat, sa inyong pagpanood. Happy Tuesday. Thank you sa pagpanood ninyo, mga kabrigada, malaking bagay. At doon, habang hinihintay ninyo yung aking upload, reviewin ninyo yung playlist, no? Meron dyan, iba-ibang topic Pero yung gusto nyo yung buhay ko to get to know me better, video number 1, from my fencing accident to my life sa sa military and then sa PMA, iba-iba, halo-halo, no? So, yun, tsaka as a farmer. And then probably you'll get an idea who I am. Sa mga nakakilala sa akin, gaya ng sabi ko, mula batang kadete at mga nakasama ko sa armed forces at saka sa trabaho as a civilian and as a farmer, masasabi nila na hindi ako nagbago. Okay? Masasabi nila hindi ako nagbago. Mula sa pagkakilala sa akin na Dado, Iking, ano pa ba? Pangalan ko. Enteng, na hindi ako nagbago, no? That's why intact yung aking integridad, because hindi naman ako nagpatagal sa serbisyo, hindi porke naman so na-shield ko yung sarili ko from being exposed sa mga yung kakainin ka ba na sistema. Not all naman, mayroong matitino, ang daming matitino, yung mga natin, mga bossing natin, ang mga general, maraming matino. And they would stand up for the country. Okay? So, ang pinag-usapan yung since channel ko to, yung aking yung side ko. Kasi ayoko nung kino-question yung karakter ko hanggang ngayon may nagko-question pa no. I just received a phone call. Phone call from actually marami na iba-ibang tao, no, na mga dating mga ranger, may classmate, may underclass, at may upper class, expressing support. Okay, so ang common na sinasabi, tama yung ginagawa mo, agree kami, yan nasabi hindi ko inimbento yun. So, ibig sabihin, they sympathize with the Filipino people. They sympathize with you because ako, I sympathize with you people. And sila, sinasabi nila, keep on going, go ka lang. Gaya na sinasabi ng karamihan sa inyo, na ano lang, laban lang, go lang. Because we are in the right. How can you go wrong? You are in the right. Sa last vlog, sabi ko, Filipino people versus yourself. That's the choice that you have to make. It's not between Marcos, Duterte, no? It's not that. It has to be a higher standard. Filipino people and yourself. Kasi you'll never go wrong, even in the absence of all the given, in the absence of mga puting ahas, in the absence of all the explanations, putting the dots together. Nandun pa rin yung giving the benefit of the doubt sa kanila. Then you have to make a choice. It's between the people of the Philippines, the Republic of the Philippines, your country. The people stand for the country, and yourself. Yun. Never go wrong. Kasi pag pipili mo yung sarili mo, nandun ngayon papasok yung BBM ba, Marcos ba, or Duterte. Pwede kang mawala doon. Diba? Dagdagan ko, it happens na yung Duterte is stood up for the Filipino people. Ito. Hindi, question mark Hanggang ngayon, may issue sa korupsyon, may issue sa loto, may issue sa droga, may issue sa abuso ng power, may issue sa creeping martial law, may issue sa oppression of rights, freedom of expression, mga ganun ba. May issue sa ICC, may issue sa NPA,
Dami issues eh. So, mas lamang ito. Yun. Eh dito, ang binigay na serbisyo, nakita ng tao. So, ito, na ang burden niya is to go better than this one. Duterte, tatak ng Duterte. Okay, pero, ang advice ko sa inyo, taong bayan, no? Filipino people, ang advice ko sa inyo, ina-analyze ko para sa inyo, this is beyond Marcos and Duterte. Maliwanag. Kasi pagka, wow, bow, Duterte, wow, bow, Marcos pa rin, no, di ba? O kaya, Duterte, DDS, ang tawag ng iba, mga walang yan, DD shits, nakakainis, di ba? So, this is beyond that, Marcos Duterte. This is between good, ito dito, good, right hand good and evil. Truth and deception, lies, di ba? Filipino people and yung sarili. How can you go wrong? And I know I am in the right side. I am in the side of God. I am in the side of the Filipino people. So kayong mga ganon-ganon, hindi pa alam kung saan kayo, yun nga, I'm giving you the keyword. This is between good and evil. This is between truth and deception and lies. This is between the Filipino people versus yourself. Ano ba pakinabang ko ba dyan? Ano ba yung kakabigin ko dyan? Ano ba yung akin dyan? Ano ba yung ano? Ayokong magano kasi yung safety ko eh. That's why, this is not, dito pa banda yun, Marcos and Duterte. Di ba? Pagka ang iisipin mo is yung ideal, dito ka sa mas mataas. And hindi ka mawawala. That's why when I made a choice between myself and the Filipino people, ang linaw, Filipino people, country. Kaya kayo, mga generals, kayo mga retired, no? Kayo nasa AFP at saka sa PNP na active service, you make your discernment. Magdasal kayo. Because napakalinaw ng issues para sa akin. Ewan ko sa inyo kung hindi malinaw issues. Ang issue dito, 3 dekada na tayo na kinukulimbatan ng pera. Liquidation by certification. And that is wrong. So somebody has to stand up for that. No? A senator, congressman. Sabihin nyo na mali talaga ito, guys. I-correct na natin para sa taong bayan. Kasi nga sinabi ko na sa inyo standard between the Filipino people and yourself. Magkano ba yung para sa akin dito? Magkano ba yung buwan-buwan ko na ililiquidate na magkano yung TY para sa akin? Walang accounting certification lang. Kasi honorable ako. No. Di ba? But you have to choose now, given the time frame given to you, that window of opportunity to repent and do something about it, because you are in a position to do something about it, to say, mali ito, tigil na natin to, ituwid na natin to, ito ang gusto ng taong bayan. As the people is in a position to say, ayaw na namin, tama na, kung ayaw niyong baguhin yan, kami ang magbabago niyan. Tatanggalin namin kayo sa pwesto. Ganun ang taong bayan. By election, or by, ewan ko, kasi sinasabi ko sa iyo, pinupuno niyo yung taong bayan I am your manghuhula, if you may call me that, na because I have a gift of foresight, ayaw ko, sinasabi ko sa inyo, good luck, delikado kayo. And hindi nyo pwedeng sagutin ng oppression, hindi nyo pwedeng sagutin ng lalagutin yung mga Facebook account, hindi nyo pwedeng tirahin nyo yung SOCMED, siraan nyo yung tao. Hindi yun ang sagot. Isa lang ang sagot dito, yung good governance. Sagutin nyo taong bayan, ibigay nyo kasi sila naglukluk sa inyo. So okay, malinaw Okay. So, summary nung nakaraan, ICC, hintayin natin kung anong development. Pagka pinursue nyo yung ICC,
problemado kayo. Good luck sa inyo. Sinabi ko na yan. I warned you. Tapos si Sarah, sabi niya, tatakbo siya. Malaman natin. Ang question mark doon, anong posisyon? Ang sinabi ko sa inyo, higher position, because na pikang-pika siya. Kung bababa siya ulit sa mayor, or kung sa Congress, BP ka na nga eh. Pinag-isipan niya yan, tumakbo siya ng BP with BBM, Uniteam. Parang training ground. And she's doing well. Number 1 siya sa survey of a performing government official. Number 1 yung agency niya. Okay. So, she's doing well. So, in the coming 2 years, okay na siya. She's ready. Pero hanggang 2028 pa siya tatakbo eh. Unless something happens. Yun yung ano doon. Ma-overdose yung si BBM. Kaya tigilan mo na yan. Kung meron man ikaw ginagawang singot-singot, tigil mo na yan. You run the country properly. You show yourself. Okay. So, ngayon, ang topic ko, tutuloy ko yung kahapon. Yung kanina pala, yung kanina. At nabitin ako sa oras eh. Daldal ko kasi. Okay. So, nasa na ba ako? Okay, unahin ko na yung WPS. Okay, WPS. Yan, nangyari nga yung WPS. Ano masasabi ko doon? As expected, ano na tayo ngayon? 467 ba? Na diplomatic protest na naman. Okay. Kawawa yung Coast Guard natin. Kawawa yung AAP natin. Okay, yung Navy natin. Bakit kawawa? Gusto ko kayong sabunin eh, pero ayoko kayong kaaway eh, no? Gusto ko kayong sabunin, pero hindi ko. Guys, in the AFP, no? Guys in the AFP tsaka Coast Guard. Ilang beses pa ba, yun ang tanong ko na lang sa inyo ha, ilang beses pa ba na mangyayari yan na lagi tayong nauungusan ng mga Chinese Coast Guard, ng Chinese people? Ilang beses? Every month, laging ganun. Laging ganun. Last time nagbitaw kayo na salita, may bago tayong strategy. Natandaan ko yon, may bago tayong strategy. Okay. Ang advice ko sa inyo, simple lang yung question mark. Again, ano ba ang mandato ninyo? Okay? Ngayon, kung tinatali yung kamay ninyo ng ating CIC, Commander-in-Chief, wala kayong magawa. Okay? Pero within your level, within your chain of command, meron kayong pwedeng gawin. Okay? Number 1, protect the Filipino people. Mandated by the Constitution yun. Protect the state, di ba? Protect the territory, di ba? So, kung nangyari yung binord pa nila yung bangka ng fishermen natin at tapos nun, pinabalik sa kanila yung ani nila na seashells na ginagawa naman nila ever since, no? Nakakahiya tayo kasi ginawa yun ng Chinese. Yun ang mahalaga doon, yun yung glaring. Para sabihin ninyo na it is not alarming. Jesus Mariosep. It is not alarming. Grabe, sa akin it is alarming. Bakit? Kasi pinapakita ng China sa kanilang homeland, sa buong mundo, at sa mga Pilipino na fishermen na kaya nilang gawin. Kaya ang epekto nun is matatakot yung fishermen natin na ma-experience yung nakakatakot na sitwasyon na yon. Pwede silang mamatay eh. Pwede silang maupakan, pwede silang kidnapin, pwede silang sinampahan sila eh. Binor sila at pinasoli yung kanilang kiluha. Putragis na mga yan. Sino ba yung mga yun na yun? Yung mga inchik na yun. Tado sa akin yan eh. Upakan ko yan eh. Upakan ko talaga. Now, paano nangyari yun? Kasi nga, hindi nyo inisip bakit nandun yung mga fishermen natin na walang nakabantay para tumulong sa kanila. Eh, meron naman kayong mga budget. Ano ba naman yung babudgetan mo? Eh, di palagay mo, magdala ka ng kung mahal masyadong yung krudo ng barko, magpadala ka rin kung ano yung sa fisherman. Sumama doon yung mga sundalo natin. Sumama yung ating mga Navy personnel o kaya yung ating mga Coast Guard na naka-uniform.
bantay sila. Oh, tuwing mangingisda yung mga yan, may nakabantay, and then they fish by groups, di ba? A team of soldiers, a team of, ewan ko how you would go about it. Di ko problema yun, kayo mag-isip eh. Kayo yung mag-isip, kayo nandyan, kayo nakaupo. Pero sa akin, the way I'm going to do it, no, given yung meager yung resources, given yung kung hindi kaya na magpadala ka ng barko doon na bantayan yung mga taong bayan natin. Kasi sa kanila galing yung taxes eh. Sa kanila galing yung sweldo ninyo eh, no? Bantayan ninyo para makapangisda. Kasi sulit, yung makapangisda yan, makikinabang yung bayan na meron silang huli, tapos nun, ibebenta nila, kumita sila, economy natin, umaandar, yung kita nila, gagastusin din nila. So, okay. Ngayon, ang kapalit nun ay gumastos kayo ng krudo pang patrolya. Eh, talaga namang magpapatrolye. I-timing na lang ninyo, nandun kayo. At yung sinasabi na hindi na dapat mangyari yun, eh may nangyari na naman. Oh, kaya nga, bakit tayo naunahan lagi? Kasi kulang tayo sa pananaw. Kulang tayo sa advanced thinking. Kung inisip na kagad ninyo na pwedeng gawin yan ng China, what's up? What's next? Ano yung susunod nilang gagawin? Hinos na tayo eh. Naglagay na sila ng barrier eh. Floating barrier. Anong susunod? Eh siguro naisip ninyo na ang susunod, ite-terrorize nila ang ating mga fishermen. Ibo-board nila yung ating mga fishermen. Tatabihan nilang ganyan. O kaya babanggain. O kaya may mamamatay dyan. O iyak-iyak na lang tayo lagi. Pero kung inisip ninyo na hindi pwede yan, atin yan. Sige, mangisda kayo dyan, babantayan namin kayo. Babadihan namin kayo, tutulungan namin kayo. Pagka nagkaupakan dyan, o de sama-sama tayo. Ganon. Pwede nyong armasan yung mga fishermen. Pero mahirap kasi may mga diskarte yan. Baka mainit ang ulo, magkaupakan, ay mas mahirap yon. Kaya maglagay kayo ng tropa natin. Kung wala yung barko, at least kasama sila, parang mga CHDF nga, parang actual na mga military men, ilagay mo doon, of Coast Guard personnel, kasama kabady na kahit naka-rubber boat yung ating Coast Guard. Kasi parehas din naman, kung yung fishermen nakakapunta doon na sarili nilang gastos, sarili nilang gasolina, crudo, bakit tayo hindi? Eh mas malaki ang pera ng Armed Forces tsaka ng Coast Guard. Binabudgetan niya ng gobyerno. Ano ba naman itong mga mangingisda na to, binabudgetan nila yung sarili nila, pagpunta doon, pagbalik, lugi na kagad sila, wala silang hawak na ani. Pero kung nandiyan kayo para badihan sila, what is the cost? 7 tao, gasolina, kagaya ng gasolina nila, parehas kayo, ganon. Diba? Yung mothership somewhere, may kontak kayo, radyo, and then merong drone, spy plane to shoot everything. Oh, pwedeng mag-areglo kayo, civilian na nandoon, yung kumukuha, netizen na nag-sosokmed, yung mga vlogger. Ang daming paraan eh. Para makunan yan eh. Ngayon, nakadepend kayo dun sa kuha ng fisherman. At nakakapika kasi sa akin, nakakapika. Sa libro ko, napikang-pika ako sa ganyan. Ayoko nang malapit masyado yung mukha ko. Yan, malaki, parang monay. Ayan. Ayoko nang masyado tayong inaapi. Saka nakakita, Scarborough Shoal, di ka makapangisda. Hinaharangan ng China. Kanila na raw yun. We have to show. Yung mag-exert naman tayo ng effort, mag-show tayo ng effort, okay? So, ayun, sa next na kabanata, diplomatic protest na naman. Tama? Diba stupidity, doing the same things over and over again and then expecting different results? Stupidity, diba? Insanity. Okay, so, you have to do something. Show na, papalag tayo. Duwag ang China. Eh, magpapabuli tayo. Eh, tayo nagpapakita, tayong duwag. Di ba? Duwag tayo.
Oh. Ayun eh, duwag tayo. O ano, sasabihin na naman ng mga wise guys dyan na umiiwas lang kami na magkagulo. Gago. Ginagago na nga tayo eh. Iniiwas magkagulo. Hindi nyo ba alam na nandyan na nga sila? Dapat, nung pa, pinakita natin. Yung Scarborough na yun, nung pa, pinaalis yung barko dyan. Angkinin natin. Pero wala eh. Wala yan. Wala na. Pagka kino-continue nyo yung ganyan style, wala na yung West Philippine Sea, kanila na yan. Tas ang yabang natin, we will not lose an inch of territory. Ano bang ginagawa natin? Hindi ka nga makapangisda dyan eh. Yabang-yabang tayo, panay salita, panay rhetorics, wala mangyari sa atin dyan. Okay, so yun lang ang punto ko. Advanced thinking, ang daming utak, ang daming general, ang daming colonel, ang daming lieutenant colonel, kahit enlisted man, tanongin nyo. O ikaw, private, ano sa palagay mo? Hindi yung panay, dito lang kayo sa highfalutin high level, fishermen, tanongin nyo. Ano bang, what would make you feel safe? Tinanong nyo ba yung mga fishermen? What do you think will make you feel safe? What do you expect from your armed forces? From your Navy, from your Coast Guard, from your government? What do you expect? Baka meron silang masabi. Desiderata, listen to others, even the dull and ignorant. They too have their stories. Ano ba? Hindi yung rangko lang. Hindi yung rangko-rangko and then naka-uniforme ka. You act the part. You act the part. If you are a high-ranking officer, you better think like a high-ranking officer. Hindi yung panay golf lang. Hindi yung panay sashimi. Panay sosyalan lang. You act the part. Yun yung problema sa atin. We have a lack of leadership. Leadership is lacking. Starting from the commander-in-chief down the line. When the leadership is lacking, wala tayong kamada. Ganyan ang mangyari. You better act the part. Kung ano yung ranko, yun yung position, you better think the part, act the part. Diba? Sundin nyo. Sabi ko nga eh, Filipino people, tsaka sarili. Yun lang naman yung standard dyan para hindi ka magkamali. This is not about BBM. This is not about yung Philippines, China na yan, na highfalutin masyado yan. This is not about DFA and then yung nila, DFA nila. This is not about even the armed forces natin versus armed forces nila. This is about our fishermen who wants to earn a living. Who wants to go there, fish, then balik, benta, earn a living. And you are there. Ginagastosan kayo billions of pesos to be there to protect them if need be. Ganun kasimple. Nasabi ninyong mga international na mga ganyan-ganyan. No, huwag kayo mag-isip ng ganun. Isipin nyo lang yung fisherman. Putragis. Gano'n ba kahirap isipin yun? Nakakainit kayo ng ulo. Pupunta doon mangingisda. Kaya nga ilagay ninyo yung sarili ninyo sa paanan ng fisherman. Hindi nga kayo fisherman. Nasa armed forces, okay, nasa Coast Guard, nasa gobyerno, o nasa agency na Bureau of Fisheries. You ask the fishermen, anong kailangan nyo? Ako ganun ang gagawin ko. Mang lapu-lapu, ano bang kailangan mo? O ano bang kailangan mo? Mang lapu-lapu. O mang bisugo, anong kailangan mo? Kailangan mo ng may kasama ka, may kabady ka, sige, done. Kasi isipin ko, tactically, ano kailangan ko? Para iwas ako sa gulo, sige, meron ko doon. Pag uniforme ko ba, pag sisibilyanin ko? Hindi, uniforme, may armado talaga, ready for an incident. Sige,
Because that in itself is a deterrence on the ground level, on the lowest level deterrence. Hindi yung mga barko, hindi yung mga Air Force, hindi yung mga sinasabi ninyo na mga body-body na mga joint patrols. Nakanamputya naman talaga. Oh. Ang gastos nun eh. At saka kinocommit mo ibang bansa para sa kapakanan natin. Why don't you commit men on the ground? Isang team. O magkabody na sundalo kasama yung fishermen doon o whatever. It wouldn't cost that much because bayad na yung araw ng sundalo, bayad na yung araw ng Coast Guard. Bayad na yon. Kasama lang siya para badihan. May baril naman silang issue. O ba't kayo matatakot? That in itself is a deterrent. Sasabihin ng Amerikano, we've got your back. Sino nagsasabi sa fisherman, I've got your back? Sinasabi nyo ba? Hindi. I've got your back. Sinabi nyo ba sa fisherman yon? Mantalang tayo. Sasabihin ng Amerikano, I've got your back. Sasabihin ng Hapon, ng South Korean, ng Canadian, Australian, European, I've got your back. Oh, who's got the back of the Filipino fishermen? It has to be you, AFP. It has to be you, Coast Guard, and Bureau of Fisheries. You support the Filipino people. Sa kanila galing sweldo eh, tsaka mga budget eh. Sipin mo yun, hindi naman humingi sa inyo ng bilyon eh. Hindi naman humingi sa inyo ng 100,000. Magkano ba yung isang labas? Isang layag? No. Magkakasama kayo. There are ways of working it out. Isip lang, no? Okay, yung kuminit ang ulo ko, basta sa akin, mga brother, yun ang akin. May concern ako, baka mag-escalate. Kung ako yung commander, baka mag-escalate. Pero at the same time, habang iniisip ko yung baka mag-escalate, alam ko naman na dadating at dadating yung resupply mission, dadating at dadating, may problema tayo sa fishermen natin, hindi makapagisda. So, it's a given. It's a constraint in the thinking process. So, hindi ko pwedeng pabayaan yung mga mangingisda natin. Kaya dapat, tuloy-tuloy pa rin sila. Kaya doon ako. Imbis na maglagay ako ng malalaking barko at ng mga Air Force at saka ng mga walang yang ano na yan, na mga nagdo-drone na yan, o yung anong tawag doon, surveillance na eroplano, high polluting masyado yon. Tugunan nyo na lang yung pangangailangan ng mangingisda. Ano ba kailangan nyo? What would make you feel safe? Ang sagot, pare-pares yan, sana kasama nyo namin kayo. Sana you've got our back. Para pag lumapit yung Coast Guard, warning shot. Why are you approaching us? Approach with caution. Beware. White flag. Ganon. Ang daming rules of engagement. Di ba? Nangingisda kami dito. Magdala kayo ng interpreter para hindi kayo magkaloko-loko. Isang marunong, kung walang marunong, magpaaral na kayo ng mga personnel ninyo na marunong mag-in-check. Wala pa bang ganun tayo? Kinakailangan yung mga men on the ground marunong magsalita ng in-check para hindi naman tayo mukhang tanga. Hindi natin naintindihan sinasabi nila, English-Englishin natin, hindi rin marunong mag-English. So dapat yung mga high contact people, probable contact people, marunong talaga mag-in-check para masasabi natin from the heart Filipino, translated English in-check, kung ano yung nilalaman natin. Okay, I do not want to think for you. You think of ways kung ano yung tama. Basta, you'll never go wrong, Filipino people o yung sarili. Kung iniisip nyo mayaring promotion ninyo, may isip ninyo baka malasing kayo at magkaroon escalation, kayo sisisihin, wala, natalo na kayo. You'll never go wrong pag inisip nyo taong bayan. Ang part ng taong bayan in that area is yung fisher folk. Ano ba masama doon? Badihan ninyo, bantayan ninyo. Masyadong magastos. Huwag kayo magpadala ng mothership. Magpadala kayo ng small ship na kasama yung barko nila. Kung ayaw niyong gumastos pa na sa krudo, maglagay kayo ng tao dun sa bangka nila. O libre. Ano ginastos ninyo?
Eh, may sweldo naman automatic yung tao. So, sabihin mo, oh, duty, doon ka. 7 kayo, 8 kayo, 10 kayo. Ilang bangkayan, isang grupo, sabay-sabay. Huwag kayong maghiwa-hiwalay, sama-sama kayo because there is security in numbers. Okay. So, kung sa may contact, yun ang malaga, may contact. Sat phone, or whatever. Para merong contact talaga na, binabanata na kami dito, may naka-standby. Di ba? At may kumukuha ng ebidensya kung sakasakali. Ang punto, sino maglalakas ng loob ng mga incheck na i-board sumakay doon sa bangka ng mga tauhan natin, ng mga Filipino fishermen natin, kung nandoon kayo na nakagwardya. Again, in the score of 0 to 10, yari na naman tayo, bagsak na naman tayo. Nasa 5 na naman tayo yung score natin. Kasi naisahan na naman tayo. And then, a resupply is coming na naman. Ano na mangyayari? Nasabi nyo, may bago strategy tayo. Ay, nako. Sorry sa inyo. Sorry sa sinasabi ko lang yung pananaw ko. Maraming salamat sa inyo, mga ka-brother. Mali kasi nang nangyayari. Okay, diplomatic protest na naman tayo. 4, 6, 7 ba? Hindi na natin alam. So, somebody might not be doing his job properly. Ewan ko lang. So, yun yung that comes to mind eh. Kasi kung may ginagawa ang trabaho na properly, hindi mangyari yan. Nabutata ang incheck. Tama, di ba? Hindi mangyayari yan na videohan yung incheck na nagbo-board kasi hindi aabot doon. If you did your job properly, bago pa lang iniisip nila mag-board, nandun na tayo, nandun na yung mga gwardiya natin, yung mga Coast Guard natin o Navy natin, personnel. Gusto nyo lagyan nyo Ranger. Para talagang hindi antras yan. Lagyan nyo ng mga musang. Lagyan nyo. Hachi. Down. 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 Nagani aso. Sorry. So, yun na. Okay. Ang next ko is gustong talakayin nga is yung helicopter na sinasabi ko last meeting. It's not the helicopter ang issue. I would like to rather say na it's about a leadership issue. Okay? Mas doon yung issue, leadership. Kung ang presidente ng Pilipinas may panahon para sa concert, umattend ng concert at the expense of the Filipino people using resources, wala na yung PSG doon trabaho niya yon. Okay? Hindi ako yung to the rescue ng PSG. Hindi. Sabi ko nga sa inyo, kung ako yung commander ng PSG, you will have the same result. Saka nakakita PSG, sasabihan yung presidente, I'm sorry, Mr. President, you cannot use the helicopter. Si Sante, abutin mo. Tapong ka sa Mindanao, di ba? Ang PSG, sasabihin, Mr. President, it is wiser to use the helicopter. Because yun yung nasa disposal na resources ng PSG. Nakabudget lahat yan. Ang problema is yung kung tama ba na a-attend ka ng concert given na merong mga dapat mas priority na ina-address ang presidente, BBM. Yun yung Kaya nga nasisita Kaya nauungkat ng taong bayan. Nandun ka, nanonood ka ng concert, merong mga sakunang nangyayari. Diba? May iniwanan ang Duterte na standard. Nakita nyo, si Pinoy, sa 44, nasaan siya? Umattend siya ng ribbon cutting. Ribbon cutting. Yung sa 44, dinala sa airport, binaba, mga patay. Nakakabaong. Nasaan yung presidente? Yun. Kaya ito, BBM, I'm telling you, you have the benefit of history. You have the benefit of history. How come ganyan yung nangyayari sa iyo? May benefit ka ng former president Duterte na showing you the way of leadership, the path of presidential leadership. Yung tinatalakay ko ngayon. Leadership
and character. Doon muna tayo sa leadership. So, something's terribly wrong the way you are leading the AFP, PNP, the Filipino people. And even your government as a whole. Something's wrong. That's why you are being perceived as a weak leader. Sa totoo lang, natatakot yung mga banat ng tao, no? Pro-American BBM, Duterte pro-Chinese. I beg to disagree. Why? The Chinese love BBM. The Chinese love BBM to be our forever president. Bakit? Weak eh. Weak leader eh. Siyempre, kung ako yung China, mas gusto ko, yan si BBM, kasi alam ko, hindi yan kikilos against China. Diba? So, I can do open time ako, gawin ko lahat ng gusto kong manggawa, kasi alam ko, takot ka, naduduwag ka, na-under ka nga eh, yun yung problema eh. So, ay nako. Kaya mga may balak tumakbong presidente o vice president o senate o whatever, na you want to become leaders, hanggang mayor nga, hanggang barangay captain. Aba, maghunos dili kayo. If you want to run for public office and then kunwari kang leader pero hindi naman, may mahiya kayo sa sarili nyo. Mahiya kayo sa taong bayan na nagluluklok sa inyo. Tumakbo ka ng presidente ng Pilipinas, tapos nun hindi mo gagampanan yon, ang dami mong benefit. May Duterte na nauna sa'yo, pinakita sa'yo, tuwan-tuwa, kaya ganyan ang tao eh. Kaya nga ang dami, parang kulto mga tao, baw, Duterte, Duterte, Duterte. Oh, ikaw nabola mo, nabudol mo yung tao na BBM, BBM. Pagkatapos nun, wala pang 2 taon, ayaw na sa'yo. Paano nga? Something's wrong with your leadership skill. Okay? Dami mong general, tanungin mo sila. Get advice. No? You get advice from them and you learn from them. Kaso, pagka tinatanong mo, mahina rin sa leadership, ay, good luck. Buhaw-buhaw kayo pare-parehas. Naku, good luck. Kasi kung ang tinatanong mo, mahinang klaseng leadership ang alam, good luck. At kung kayong mga nasa paligid ng presidente panay-sip-sip, abay, good luck din. Kasi you're not helping the president. Because if you help the president, you're helping the Filipino people. Ano sabi ng mga general? No? If the president succeeds, we succeed. If the president fails, we fail. O ganun naman pala eh. So why is there a question sa leadership ng presidente? Nasaan ang Pangulo? Yun yung joke eh. Nasaan ang Pangulo? Doon sa issue ng droga, ba't wala mag-advise sa kanya? Ang hihina ninyo. I-advise nyo sa kanya. Mr. President, sagutin mo na yan. Ano ba? Kahit tanggalin mo ako, kahit i-fire mo ako, patapon mo kung saan, kahit you fire me, it wouldn't change yung perception ng tao. What will change the perception of the Filipino people is that you submit yourself to a drug test. Or you state, hindi or. No choice ka ron eh. Na kailangan magpa-drug test ka, BBM, to show, pati si First Lady, First Family, to show na malinis kayo. And then, hindi ka pwede magsabing hindi eh. Hindi mo pwede sabihin na isnabin mo, dededmahin mo. Hindi. Public property ka. Niluklok ka dyan for the next 6 years hanggang 2020. May karapatan ang taong bayan to demand from you. Magpa-drug test ka. Yun ang demand ng taong bayan. Hindi mo pwedeng sabihin na ayoko. Hindi mo pwedeng sabihin na deadma lang ako. Hindi pwede. Nalong magsususpecha kasi ang tao na totoo. That's why you have to submit yourself sa drug test. Kayo mga general na nakapaligid sa presidente, retired o whatever, o active, sabihin nyo, BBM, magpa-drug test ka na. Mga mista ko na nakapaligid sa kanya, sabihin mo, bro, magpa-drug test na.
Ganun kasimple, and it will go away yung issue. Hindi pwedeng hindi nyo pansinin kasi pag hindi nyo pinansin, it lends truth dun sa may katotohanan. Ayusin ko lang. It lends truth na, uy, totoo kasi no pansin hindi niya pinapansin. Di ba? Ano isipin ng taong bayan? I am just parroting, I am just saying it loud na ang taong bayan, yun ang iniisip. Totoo. Kahit hindi ipakita yung pulboronic video na yan, isip ng taong bayan, totoo. Kasi nagsalag-salag kayo kung ano-ano. Matatapos ng January. December pa yan, November pa yan, etc. Ang tagal na yan. Hanggang ngayon wala. So you submit yourself for a drug test. Tsaka sabihin mo, ikaw mismo manggaling sa'yo. Bakit? Ayaw mo magisinungaling, Kasi pag sinabi mo hindi totoo yan, and then biglang lumabas yung pulboronic video, ay sinungaling ka talaga. Di ba? That's why, yun yung problema mo BBM, yun ang problema mo. That's why kinakailangan harapin nyo. Sabi ko nga, ano gagawin mo? Parang Gloria Arroyo, I am sorry. Di ba? Kaya ni Bunye. This is the spliced na recording o video na kamo. This is the pulboronic video o dalawang version. Ewan ko sa inyo. Pinasok niya yung gusot na yun. Tatakbo-takbo kang presidente. Nabudol mo yung taong bayan. Ayan ngayon. Kita mo. Tapos, ang masama, dinadagdagan nyo. Okay. So, at first, I was thinking, itong concert thing na to, ang naging problema, leadership. You have the benefit of an ex-President Duterte, you have the benefit of an ex-President father. Shucks naman. Father. Pare, nasa Malacanang ka. Mr. BBM, nasa Malacanang ka. Hanep, nag-training ka. Pumunta ka 1 week sa PMA, tumira ka. Nakipag-ranger ka. Nakipag-marines ka. Nag-official ka. Hanep, you have all the benefit. Your father was a war hero. Was a strong man. Was a benevolent dictator. That's the title that I'm giving him. Benevolent, mabait na dictator. Hindi yung sinasabi ng mga dilawan ng walang yang dictator, maraming pinapatay. Hindi. Strong man. Alam niya yung gagawin niya, bagong silang, di ba? Bagong lipunan. May bago ng, di ba? Kaya, you have the benefit. Tumira ka ng mismong Malacanang. Ba't ka nangangamote? Bakit? Hindi mo alam. Ang daming dumaan na mga leader. Ang daming dumaan na leader. Napanood mo naman yung mga MacArthur na yan, yung mga Patton na yan. Napanood mo yung lahat ng general na yan. Nabalitaan mo si Cañeso. Nabalitaan mo yan sila Abat. Sila Luga. Mison. Yung mga, sino pa sila Javier. Nabalitaan mo sigurado. Yung mga legend na mga sila Gatan, di ba? Rebel General. Si ano ba yan? Rebel, pangalan kay Gatanon. Tapos, siyempre, nakita mo sila, sila Ramos, mababa pa ang kategorya si Ramos Sumasakay lang si Ramos. Pero West Pointer. Veteran sa Korea, sa Vietnam. Korea ba? Vietnam. Korea. So, you can just imagine, ang daming dumaan sa panahon over time na ang gagaling ng mga tao. You have the benefit. You could have opened up history books and then nakita mo yung gaano kagagaling itong mga tao, gaano kagaling yung Midway, yung mga battle na yan, di ba? Yung mga Battle of the Bulge, yung kay MacArthur na Battle of Incheon, di ba? Yung mga ganun ba? Baka hindi mo hilig, baka hilig mo party. So, given all the predecessors, tatay mo na, tapos nun, kita mo kung ano yung mali kay Cory, nakita mo kung ano yung mali kay Estrada, kung ano maganda kay Estrada, makatao, nakita mo kung ano yung
Tama kay Gloria, strong, no? Strong siya. Nakita mo kung ano yung mali kay Noynoying, nasaan ang Pangulo, Noynoying, na imbis na pumunta sa 44, pumunta sa ribbon cutting, galit ang mga tao, tapos doon sa wake, sasabihin niya, yung tatay ko pinatay din ng mga militar, tabla na tayo. Nanto ko. Diba? So, nakita mo si Duterte, standard, hinanga ng tao, nakita mo, grabe yung bumoto sa iyo. Kasi boto yan ni Sara di ba? Boto ng Duterte. Pero ano nga yung ginagawa mo? Wala. Support leadership, yung alam mo. Excuse me, pero yun, support leadership. Di ba? Pero maubos yung oras ko So I started thinking, ano ba problema nitong taon to? Ano ba problema nito? Gusto ko puntahan sa Malacanang. Yung parang gawing kong plebo, kutus-kutusan ko. Animal. What now? Yung ganun ba? Sana maganes. You react. Yung anong klase ka? Presidente ka. Tapos ganyan ka. You run the country properly. Parang bang hindi, mas matanda ka sa akin And then, it dawned on me na ang problema mo is not leadership in its entirety. It's not leadership. Ang problema mo, character. So, leadership and character, yun yung pinupunto ko. No? Leadership can be part of character. Pero definitely, yung character as the whole baggage ng pagiging pagkatao mo, Filipino people, intindihin nyo, hindi mo pwede isaksak doon sa pagiging leader ng isang tao. And that will explain a lot. Kung ikaw party goer ka, kung ikaw paburgis-burgis ka, kung ikaw you were bred na as a burgis or as a walang responsibilidad, lahat binigay sa iyo, nasarapan ka sa buhay mo, para kang hari-harian, that will explain a lot kaya ka ganyan. So ang may depekto, karakter. Na kahit anong sabi ng taong bayan, kahit anong sigaw ng taong bayan, sabihin, ganito, ganyan. Nasaan ang Pangulo? Wala kang konsensya. Hindi ka makukonsensya. Nasaan ang Pangulo? Naghihirap kami. Mataas ang bilihin. Mga OFW kami. Hirap na kami. Nagre-remit pa kami. Yung taxes namin. Ginong BBM ginagastos sa mga puta ng mga hinayupak na mga tao, Senate tsaka Congress, na walang sa Senate resolution na yan. Yung concurrent resolution na yan. Tapos yung budget, pinirma mo pa. Tapos may PCSO na tumataya pa 20-20 yung mga kamag-anakan namin sa mga pinapadala namin pera para lang nagbabasakali, baka sakaling manalo. Pero tinarantado pa No. Senate investigation going on. We will find out soon enough what really happened. And here you are. Umattend ka ng concert. Yung helicopter issue is nothing to me kung tutusin. Ganun lang yun Ang mas malaking issue, karakter mo, BBM. Because lumalabas, you simply do not care. Ang sakit nun. You do not care. Tapos, kaming mga tao nag-expect good governance. Anong mga mangyayari sa aming good governance? You do not care. Isang taon mong may tinawakan yung Department of Agriculture. Ano nangyari? Nagkaroon may smuggling. May nahuli ba? Meron, pero nakasuhan ba? Pero may smuggling pa rin. Yung 20 pesos na bigas. Yung mahal na bilihin. Saan ka nakakita? Nagtatapon ngayon ng mga repolyo. Ano ba yun? Kawalang ng pag-asa. Yung nangyayari sa WPS na sinasabi ko kanina, you do not care. Something's wrong with your character, BBM. And let me be the one to tell you something is wrong with you as a person. Character, mali. Question na nga yung leadership pero it goes beyond leadership. It goes to character.
And it shows. Happy-happy ka, mas gusto mo umattend ka ng concert kaysa sa puntami mga nadelubyo, yung mga namatayan, damdamayan mo, nakikita, nag-enjoy ka, baliwala siya, gastusin yung pera ng gobyerno, sakay ka helicopter and all that, pati PSG mo mamalasin dahil sa kakaprotekta sa iyo. Hinahayaan mo yung ano na yan, yung People's Initiative na yan, nagawa-gawa ng pinsan mo, hinayaan mo lang. Pinapatakbo yung bansa na ewan ko ba kung ano nangyayari. Tapos hinayaan mo yung korupsyon. You do not care. Happy-happy ka lang. At naintindihan na kita ngayon. Kasalanan mo ba? Hindi. Ang kasalanan mo, tumakbo ka ng presidente. Pinaasa mo ang taong bayan. Right now, ang masasabi ko, you do not have the right to be a president of the republic. Sinayang mo yung boto ng mga tao, sinayang mo yung tiwala ng tao, nilagay mo yung bansa natin sa alanganin, at continuously nilalagay mo sa alanganin, wala kang foresight para sa bansa natin, wala kang pakialam para sa bansa natin, sa taong bayan. Kunwari ka lang na merong pakialam. Kunwari photo ops, mga ganyan. Kunwari yung mga Pasig River Esplanade na yan. Kunwari yung mga ganon, rhetorics mo, babasahin mo kaliwa, kanan. Kaliwa, kanan, English ka. Your audience being 8 billion people. Pero yung 100 million na taong bayan mo mismo, yung Filipino people, hindi mo audience. Kasi mas gusto mong Englishin eh. Ayaw mong Tagalogin para maintindihan ka sincerely ng mga taong bayan. You do not care. Kaya laki ng problema mo. Pero imbis na mainis ako sa'yo, no? Imbis na gusto kitang tirisin, barilin ako ng PSG eh. Because the PSG will defend you. Pero ito, BBM, it would be better for the Philippines na bitawan mo yan eh, yung position mo, because you do not deserve na maging presidente ng Pilipinas. Nakakahiya ka. Kung meron man dito sanang leksyon na makuha ka, ipakita mo sa taong bayan na nahimasmasan ka. Pero yung garapalan niya na nagnanakaw yung mga kasama mo, ninanakaw niyang tambay, nahayaan mo lang. Tapos nun, wala kang pake. Kala mo, deadma lang. It shows na something's wrong with you as a person. Yun. And the way probably you were bred by the Marcos family, where you grew up in. Masyado kang shielded from reality. Everything was partying, everything was pinapakain sa'yo, spoon-fed, libre lahat, ganon. Yun yung kinalakihan mo. Kaya, kasalanan mo ba? Hindi mo kasalanan. Kasi yun ang talaga, hanggang doon ka lang talaga. BBM, hanggang doon ka lang. Ang sakit, no? Imagine, meron kang tatay na hero, diktador, strongman, may training ka, nakahalubilo mo mga ranger. Mamamatay yung mga sundalo para sa iyo, mamamatay yung mga reservist kami, mga retired para sa iyo, mamamatay kami para sa iyo. Pero you don't care eh. Baliwala sa iyo yung buhay namin eh. Nakakaiyak. Mamamatay yung mga taong bayan para sa iyo nung binoto ka, 31 million Filipinos, all believing in you and pegging their hope for a better country para sa iyo, nagagawin mo. Pero sinayang mo lahat yun. And the clock is ticking. Clock, tick-tock, tick-tock, the clock is ticking. And you are answering me, one of your voters, na destabilizer. You're answering me na tatakutin nyo ko. Hindi nyo ko matatakot. Hindi naman ikaw lumaban sa gera, kami lumaban sa gera, tatakutin mo yung mga kasama ko, na mga sundalo. Nagsisignify sila na, sir, sabihin nyo lang, lalaban kami
para sa bayan, lalaban kami, para sa iyo, sasamahan ka namin. Ako nagsasabi sa kanila wag. We will resolve this peacefully. No? We will resolve this legally. Di ba? That's why, pirma-pirma lang ang sinasabi ko, pirma kayo. Kung gusto niyo, pirma kayo. Kung ayaw ninyo, doon kayo kay BBM. Pakita natin, the will of the Filipino people, majority wins in a democracy. Ganun kasimple. Pero yung harangin nyo, yung mga taong bayan, gagawin yung taong bayan. Lalong ginagaling yung taong bayan. Oh, sige, may general ka, nakampi sa'yo. Oh, no. May general din akong kakampi, di ba? So, pero may mga taong bayan akong kakampi. Dumadami. Clock is ticking. Tick-tock, tick-tock. You shape up and show how a country is run by a president with character, with leadership. So, hanggang doon lang ako. Maraming salamat sa inyong lahat. BBM, magising ka sana. May masmasan ka sana. At kung mga loyal kayo kay BBM, may masmasan din kayo. Ang issue dito, maliwanag. No? Maliwanag. Ayaw na ng taong bayan ng korupsyon, ayaw ng taong bayan na ginagago sila, ayaw ng taong bayan na sinosuppress sila, na parang martial law, ayaw ng taong bayan yung charter change na binibili yung mga boto-boto yung pirma na yan. Ang daming ayaw ng taong bayan, ayaw ng taong bayan na ginagago yung pera, yung sa PCSO na yan, binababoy and all that. Tapos sige-sige kayo. Yun na ayaw ng taong bayan, yun yung mga issues. Ayaw ng taong bayan na buhayin pa NPA na yan. Ayaw ng taong bayan yung ICC na yan. Di ba? Ayaw ng taong bayan na ginagago tayo ng mga Chinese dyan sa gustong-gusto ng Chinese yung weak leader. Kaya, BBM ang boto ng Chinese. So, dalawa siya, Amerikano tsaka Chinese. Pero, hanggang saan yan? Okay? So, you better shape up. Yun yung para sa akin. Next time, yung mga taong gustong tumakbo ng presidente, let that be a lesson. Hindi lang yung title. Kung kayo, may bala kayo magpolitiko, may bala kayo maging leader ng bansa, you live the title. Yung execute ninyo, kung ano man yung ranko, kung ano man yung title ninyo, sundin ninyo yung sang-ayon dun sa pinasok ninyo. And you serve the Filipino well. Hindi tatagal yung kayo nangungulimbat at nangingibabaw sa taong bayan. Always, it will be the Filipino people above the Constitution and the government. Lagi yon. Given yon. Beyond contestation yon. Humingi nga kayo ng pirma ng taong bayan para tong Constitution, baguhin, ma-amend. And pagka na-amend yan, hihingi pa kayo ng referendum na pumayag ang taong bayan, yes or no. People of the Philippines over the Constitution na siyang ginagamit yung ngayon yung Constitution para isuppress yung taong bayan. Sa kangkungan kayo pupulutin because alam ng taong bayan yung kinalalagyan niya. Ang tanong, kayo ba alam nyo? Kayo in government, alam nyo ba? Hindi. That's why the first high wind that comes along will blow you away. Good luck sa inyo. Maraming salamat. Gusto ko lang i-stress, kayo ang nagde-destabilize sa sarili ninyo. Okay, maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye.